formula niya, no? At the position 6 on both beta chain, no? So, yun yung nagiging changes niya, no? Si lysine, no, i-replace niya si glutamic acid sa position 6 ng beta chains. Okay? So, ang manifestation niyan include mild chronic hemolytic anemia associated with splenomegaly. There is a abnormal discomfort and no vaso-occlusive crisis, no? So, si vaso-occlusive, makikita lang natin siya sa hemoglobin S o sa sickle cell anemia. Okay? Pag hemoglobin C trait naman, no, asymptomatic siya. Okay? So, wala siyang, wala siyang symptoms pag si hemoglobin C disease. Pag si trait, mali. Ito na naman tayo. So, pag si hemoglobin C, no, ang kanyang manifestation, meron siyang chronic hemolytic anemia with splenomegaly. Pero pag trait lang, asymptomatic siya. Okay? Ano yung expected na laboratory findings? So, yung MCB and yung MCHC, it could be normal or increased. And then for the peripheral blood smear, normocytic, normochromic, or hyperchromic with numerous target cells, and occasionally microspirocytes, fragmented cells, and folded cells. And then makikita nyo dito yung mga hexagonal, no, crystals of hemoglobin C form, o yung tinatawag natin na bar of gold. Okay? So, pwede din ang description niyan yung mga rod-like C crystals, no, within the erythrocyte na makikita ninyo sa smear. So, ang test, di ba nagtatest tayo ng hemoglobin solubility test. Pag si hemoglobin S nagpa-positive, kasi yun nga yung purpose ng test na yun. Pero pag tinest mo si hemoglobin C, siya ay mag-negative. Okay? So, sa anong magandang gawin natin para ma-diagnose natin si hemoglobin C? So, dun tayo sa electrophoresis. Okay? So, sa electrophoresis, makikita ninyo na dun magpa-positive si hemoglobin C. So, para ma-diagnose nyo si patient na meron siyang hemoglobin C disease. Okay? So, dito, walang hemoglobin A na napoproduce. No? Since ang problem niya is hemoglobin C, increase siya. No? Si hemoglobin A2, small amount lang din siya. And then, meron din presence ni hemoglobin F. And during the electrophoresis, si hemoglobin C, magmamigrate siya together with hemoglobin A2, E, at saka O. Okay? So, again, no, si hemoglobin C disease, hindi siya nagpo-produce ng hemoglobin A. Ang predominant sa kanya is hemoglobin C, small amount of hemoglobin A2, and hemoglobin F. And during the electrophoresis, si hemoglobin C, magmamigrate siya together with hemoglobin A2, E, and O. Okay? So, may another variant tayo, si hemoglobin C. Harlem, or also known as your hemoglobin C. Georgetown. No? So, ito, ang changes na nangyari dito is there is a double substitution of beta chain. So, paano ang nangyari yon? Di ba meron tayong substitution of valine for glutamic acid at position 6 of the beta chain, which is your, kaninong structure yun? Kaninong structure yun? Yung changes. Alam ko, natanong nga din yun sa pretest eh. Yung substitution of valine for glutamic acid. Diba, si hemoglobin S, yun yung changes sa kanya. Pag si hemoglobin C naman,
yung changes niya, i-replace ni lysine si glutamic acid. Okay? O, diba? So, bakit sinawag na double substitution of the beta chain? So, nagkaroon ng substitution with the hemoglobin S, and then another substitution ng aspartic acid for asparagine at the position of 73. Okay? Wait, isulat ko na nga lang. So, bakit siya naging double substitution ng B-chain? Kasi yung una, sabi nga natin, sa position 6 ng doon, ito naman, okay. So, ito yung dalawang double substitution na nangyari sa beta chain natin. So, yun yung characteristic ni hemoglobin C Harlem. And patient with this type of hemoglobinopathies, sila ay asymptomatic. Yun yung kanilang clinical manifestation. But, patient with heterozygosity for hemoglobin S and hemoglobin C Harlem has a similar crisis to hemoglobin S disease or yung sickle cell disease nga. Okay? So, since there is presence of hemoglobin S, we can use the solubility test and expected result doon is positive. And we can always use the electrophoresis to confirm the presence of hemoglobin C Harlem. Okay? Next, hemoglobin E. So, trivia lang muna, nabasa ko lang din to. Yung hemoglobin E first described in 1954, and then ang prevalence sa Southeast Asian. Okay? So, ano ba ang structural formula ng hemoglobin E? Ano ba yung naging changes niya? So, there is, from the B chain, sa 26 position, nag-change si glutamic acid to lysine. Okay? So, ang changes nun, sa 26 position, si glutamic acid to lysine. O, dumadami na yung palatandaan natin, ha? Pag ang naging changes sa 6 position ay si valine, anong hemoglobin siya? Anong hemoglobin pag ang naging changes natin ay si valine? Si hemoglobin S, pag pag lysine ang naging changes, yung nag-change sa position, si hemoglobin C. Okay? Very good, So, sino naman yung merong double changes sa beta chain? Okay, very good, Excuse me. Si Harlem, So, si hemoglobin naman, So, hindi na siya sa 6 position, sa 26 position na ng ating beta chain, So, ang naging changes naman doon, si lysine, pinalitan si glutamic acid. Okay? So, pag ang patient na may hemoglobin E is in a homozygous state, ang manifestation niya is mild anemia with microcytes and target cells. Pero pag heterozygous naman, asymptomatic. And then, compared to other hemoglobin, ang RBC survival time niya is shortened. Okay? And then, please take note, that sa hemoglobin E, it is not associated with icterus or icterus. Pag sinabi nating icterus, yun yung icteric yung color ng plasma, hemolysis or hemolysis,
no? And splenomegaly, no? Unlike sa hemoglobin S, di ba? Ito yung normal na makikita natin sa patient. Okay? So, the hemoglobin E resembles thalassemia trait. No? Mamaya pag-uusapan natin yung thalassemia. And kaya lang siya nagre-resembles kasi it could be co-inherited with either alpha thalassemia or beta thalassemia plus other hemoglobin variant. Okay? So, since walang hemoglobin S then na present, pag dinedetect natin si hemoglobin E, hindi naman nagkaroon ng problem with the changes with valine, no? So, ibig sabihin, there is no hemoglobin S, kaya expected na solubility test natin for hemoglobin E is negative. And then again, no, we can always use the electrophoresis. So, pag nag-electrophoresis tayo, using the alkaline, agar, no, si hemoglobin E, magmamigrate siya together with C, hemoglobin C, hemoglobin O, and hemoglobin A2. Okay? Okay, tanong. No, tignan natin kung may nare-retain pa, no? 1 hour na pala tayo, hindi tayo nag-break in between, kaya siguro nasasabog na din ako. Okay, so which test detects hemoglobin S by causing the oxygenated hemoglobin S to form a cloudy precipitate? Tignan natin, no, kung tama na ba tayo this time. Tama ba kayo kanina? Thumbs up if yes, sad face if no. Tama kanina. Nice. Goods yan, goods. Okay, okay lang yan, no? Wala na, para at least tignan natin kung meron tayong general knowledge nga. So, the correct answer is your letter D, solubility test. Okay? Kasi nga, sa solubility test, ang dinedetect natin si hemoglobin S. So, paano natin malalaman pag nag-positive si hemoglobin S? Ano ang makikita natin sa solution when we perform solubility test? Okay, turbid po. Okay? So, for example, no, there is a presence of hemoglobin C, no? Ano ang expected result natin sa solubility test? Positive, negative? Okay, very good, no? Negative, no? Pag hemoglobin E, positive, negative? Okay, negative pa din, no? Paano kung sickle cell trait? Positive, negative? Okay, very good, no? So, at least, no, natatandaan nyo, no? So, recall lang din tayo ng konti. Saan nga natin ginagamit si fragility test? Osmotic fragility test. Kakagawa lang natin noong nakaraan, di ba? Yun yung lab activity natin. Ano ang dinidetect natin sa OFT? Spherocytosis. Correct, no? So, therefore, tinetest natin siya for the membrane disorder like hereditary spherocytosis, no? So, yun yung purpose ng OFT. Si Coombs test, no? During the discussion of anemia, saan siya makakatulong for the diagnosis ng which type of anemia? Okay, baka din nyo na maalala kasi mahirap yung anemia, no? Hemolytic anemia. So, ginagamit natin si Coombs test, no? For the detection of the antibodies present of the patient with autoimmune hemolytic anemia. And then, bakit hindi pwedeng si hemoglobin electrophoresis, no? We can use as a confirmatory test si electrophoresis, but the question is focusing on the,
test that detects the hemoglobin causing the deoxygenated hemoglobin A's to form a precipitate. So again, for clarification lang po, no, si solubility test, ginagamit natin siya as a screening for the patient with sickle cell disease. And then, ang confirmatory natin is si hemoglobin electrophoresis. Preferably, yung mga nasa, yung pH niya ay alkaline. Okay? Kasi meron din tayong acidic na pH ng electrophoresis. So for this, no, dapat nasa alkaline kasi magkaka-change, no, yung migration nila based sa pH. Okay? Let us proceed, no, with the hemoglobin O Arab, no? So ito naman, yung beta chain variant na changes sa kanya is substitution of the lysine for glutamic acid. Okay? So, ano ang position niya? 121 first, no? Okay? So, ito ang kanyang structural formula of the hemoglobin O Arab. And normally, ang peripheral blood smear natin, ang makikita nyo dyan, no, is there is a mild hemolytic anemia with many target cells. And, of course, no, since hemoglobin O siya, negative siya sa hemoglobin solubility test. Okay? Sa solubility test, negative. Okay? So, since hindi natin siya magagamit using the hemoglobin solubility test, the only way that we can identify it is through electrophoresis. Yung mga nabanggit ko kanina, di ba sabi ko dapat the pH of the electrophoresis should be alkaline. Pero for the hemoglobin O Arab, dapat ang pH niya ay magpo-fall under sa acid area, no? Okay? Okay tayo doon, no? So, yun yung pinagkaiba ni hemoglobin O Arab to other hemoglobins natin. Okay? So, si O Arab, magmamigrate yan with hemoglobin A2, C, at saka E. Pag ang gamit ninyo is alkaline. So, para ma-differentiate nyo siya, no? So, dapat ang pH is acidic. Okay? Next, hemoglobin D and hemoglobin G. No? So, ang characteristic neto or ang structure neto is a group of at least 16 beta chain variant, which is si hemoglobin D, and 6 alpha chain variants, which is the hemoglobin G. And normally, this type of this type of hemoglobin, no, migrate in a alkaline pH, no? Same position sila ng hemoglobin S. Okay, so again, no, ito ay dapat alkaline pH, no? So again, no, si hemoglobin D and hemoglobin G, no, at least there's a group of 16 beta chain variants and 6 alpha chain variants that migrate in alkaline pH, electrophoresis. So it has a same position as your hemoglobin S. And then there is a most common variant in American blacks. It is called the hemoglobin D Punjab. No? So, ang structural formula niya is what do you call this? Wait. Nakalimutan ko kung ano yung
GLN. Wait lang guys. Sorry. Na-black out ako dun. Glutamine. Nasabog ako. Wait lang guys. I'm so sorry. Glutamine. Diba? Pati nalito ako bigla kasi sa glycine tsaka sa glutamine. Kaya sinerch ko pa. I'm so sorry. Anyway, so ang changes nun, no? Si glutamine, tama. Si glutamine, i-replace niya si glycine sa 121 first position ng beta chain. So, yun yung structural formula ng hemoglobin D Punjab. So, mayroong textbook, makikita nyo na hemoglobin D Los Angeles. So, same lang siya with hemoglobin D Punjab. So, same lang sila ng structural formula. Sulat na din natin para di nyo makalimutan. Hemoglobin D. So, for the hemoglobin G, Philadelphia, so ito naman, alpha chain naman yung changes o yung substitution na nangyari. Okay? So, si lysine, pinalitan ni asparagine in the position of 68 position ng alpha chain. No? So, yun yung naging changes nila. Okay? So, PBS, normo pa din. Ang makikita nyo lang is meron siyang few na target cell. So, pag nag-test ka ng solubility test, negative siya. Kasi hindi naman din sickling. Kahit sabihin ninyo, nabanggit ka kasi natin, di ba, na same position sila ni hemoglobin S sa electrophoresis. Pero hindi pa din nagka-cause ng sickling itong hemoglobin D and hemoglobin G. That is why, no, negative pa din siya sa hemoglobin solubility test. Okay? And normally naman yung mga patient na merong hemoglobin D and G are asymptomatic regardless if it is homozygous or heterozygous. And this is just the list of other hemoglobin, other abnormal hemoglobin. So you have SC, SD, SO, Arab, no? S-Corlebu, SC Harlech, no? Ito, si hemoglobin SC, it is the most common double compound heterozygous syndrome. So, bakit, no? Kasi yung structural defect niya in the hemoglobin, ang nangyayari dito is different amino acid substitution. Okay? So, paano siya, no? Since, sabi nga natin, different amino acid substitution, unlike nung kanina, no, it's either sa alpha or sa beta. So, ito, both of the beta globulin chains ang nagkakaroon ng changes. So, for example, sa 6th position ng glutamic acid to and then kasi 'di ba ang normal natin is alpha 2, beta 2. So pag sinabing double heterozygous, yung changes is dalawa sa beta. Kasi normally isa lang 'yun 'di ba? It's either changes ni glutamic i-change or isa-substitute ni Balin si glutamic acid sa 6th position, which is siya ay si hemoglobin S. And then ito naman, for example, siya si hemoglobin C, no? So both dalawa yung nagiging changes. Kasi kanina it's either hemoglobin S lang, ang changes lang is
nag-substitute si valine kay glutamic acid or si lysine kay glutamic acid. So, ito, both yung naging substitution niya. Okay? So, bakit siya sinabi na double heterozygous? No? Kasi, for example, si hemoglobin S, di ba pwede siyang trait or ang defect is from the both parents or a single parent. So, ayan siya. So, one trait from the parent, yung hemoglobin S na present dito sa hemoglobin SC. Kaya siya tinawag na SC Magkasama si hemoglobin S tsaka si hemoglobin C. So, si abnormal hemoglobin C naman, nakuha siya sa other parent. Kaya siya double heterozygous condition. Malinaw po ba? Again, ulitin ko, no? Kaya sa tinawag na most common double compound heterozygous kasi yung structural defect niya nangyayari dun sa dalawang beta-globin chains. Kasi sa normal na hemoglobin, abnormal hemoglobin, sa previous na nabanggit natin, si hemoglobin S, di ba? Ang changes niya is nire-replace ni valine si glutamic acid. And then si hemoglobin C naman, si lysine to glutamic acid. Pero dito, kay hemoglobin SC, parehas nagkaroon ng substitution dun sa dalawang beta chain. Kaya siya tinawag na hemoglobin SC. So, yung isang gene, yung isang parent na possible na mayroong sickle cell, no, nakuha or ano bang magandang, basta yun, nakuha ni child, no? And then yung isang abnormal, hemoglobin abnormal C from the other parent, na-inherit din ni child. So, ibig sabihin, meron siyang dalawang present na hemoglobin C and hemoglobin S. Kaya siya tinawag na hemoglobin SC. So, pag tinest natin siya, no, ang expected laboratory findings natin is sa PBS, mild normocytic normochromic with few sickle cells. Bakit may sickle cells? Kasi nga, nagkaroon ng changes, no, with the, nagkaroon ng substitution, no, sa hemoglobin. So, mayroong presence ng hemoglobin S. So, most likely, mag-expect ka na mayroong sickling. So, syempre, meron din target cells and meron tayong SC crystals. Okay, so ito yun, target cells, sickle cells. Okay? So, syempre, since there's a presence of hemoglobin S, ano ang expected natin na solubility test? Magpa-positive siya. And please take note then na if we perform reticulocyte, no, increase din sa kanya. Okay? Prof, ano ang difference niya with hemoglobin C Harlem? So, mayroon siyang kasamang hemoglobin S. Tapos, makikita mo dyan, no, na meron siya nung, anong tawag dito? Yung crystals, hemoglobin C crystals, meron siyang bar of gold. Yun yung pinagkaiba niya kay Harlem. Kasi si Harlem, no, dito, minimimik lang niya si hemoglobin S. Pero kasi itong si hemoglobin S, pareha siyang meron. Meron siyang hemoglobin S at hemoglobin C. Si hemoglobin C Harlem or si hemoglobin C Georgetown, yung manifestation niya is same lang with hemoglobin S. Nakakuha niyo po ba yun? Tsaka normally makikita niyo dyan yung yung mga what do you call this? Yung mga crystals nga, normally sa hemoglobin C ulit siya.
Okay. Anong uulitin ko? Yung description ni hemoglobin SC, bakit siya naging most common double compound heterozygous? Okay. So, balikan natin si hemoglobin C Harlem. Okay. Si hemoglobin C Harlem, same siya, kumbaga para siyang trait ni hemoglobin C. Tama? Ang pinagkaiba lang nila is yung manifestation. Ano ba ang manifestation ng ating hemoglobin C Harlem? Or sige, ito na lang, para hindi kayo malito. Ano ang structural defect ni hemoglobin C Harlem? Hindi nyo na maalala, no? Diba si hemoglobin C Harlem, ang changes niya, i-replace ni asparagine si aspartic acid sa position ng 73rd position. Pero since double substitution din siya sa beta chain, so meron tayo nung valine to glutamic acid. Tama? Si hemoglobin SC, ang changes niya sa both hemoglobin chains is si lysine to glutamic acid. Ang dami, no? Nakuha niyo, hindi pa din? Sige, sulat natin. Si hemoglobin C Harlem, ano ang changes niya? Diba meron tayong alpha to beta 2. So sabi natin, ang changes niya sa dalawang beta. So ano yung substitution sa beta chain, no? So sa 6th position, glutamic acid to valine. And then yung isa, 73rd position ni di ko alam yung shortcut ng asparagine tsaka ng aspartic. Sorry, hindi ko pa na-search yun. Ayan, so ito yung changes, ito yung difference nilang dalawa. Diba? Yung position ng changes ang pinagkaiba nila. Mas malinaw po ba yun? Okay. Ayun, ASP tsaka ASN. Thank you. ASP tsaka ASN. Balik. Okay. Ayun. Thank you. Okay, so pwede na tayo mag-move on. Ayan. So, ito yun, no? Yung difference nilang dalawa. Sa hemoglobin C, yung mga target cell and then bar of gold. Ito, familiar ba kayo kay Washington Monument? So, si hemoglobin SC, ang makikita nyo dyan is yun, ito nga. Or sometimes makakakita din ng mittens. So, yun yung pinagkaiba din nilang dalawa in terms of the peripheral blood smear. Okay? So, tanong muna ulit. Magpahinga muna tayo. Sorry, hindi ako nakapagpa-break in between. Malapit naman na tayo magthalassemia. So, tanong, which hemoglobin variant is known to form crystals inside red blood cells and common in
West Africa. Ito pa, form crystals. Okay, correct answer is hemoglobin C. Kasi nga, sabi natin kanina, no, na common siya with African-American population. And siya yung merong crystals, no, from the hemoglobin C formation, yung tinatawag nga po natin na bar of gold. Okay? So, si hemoglobin E, bakit hindi siya ang correct answer? Ano ba ang natin, palatandaan kay hemoglobin E? Nagkakos ba siya ng crystal? Siyempre hindi, no? So kaya hindi siya yung correct answer. Si hemoglobin S hindi din, no? So ano ang common kay hemoglobin S? Yung sickle cells. Okay? Si hemoglobin F naman fetal hemoglobin. So hindi rin siya nagpo-form ng crystals. Okay? Next, methemoglobinemia. So, it contains the oxidized ferric form of pure iron rather than the ferrous form. So, in the hemoglobin, it is unable to bind to oxygen, resulting to cyanosis. So, ano yung mga associated na hemoglobins with methemoglobinemia and cyanosis? Si hemoglobin M Boston, hemoglobin M Wheat, hemoglobin M Saskatoon, hemoglobin M Milwaukee, and hemoglobin M Hyde Park. Uy, parang ang gandang pangalan na magiging anak to. Charot lang. Oh. So, for the clinical condition, normally, ang makikita dito, there is an increase of methemoglobin levels. No? So, for the methemoglobinemia, so, increase ang kanyang level sa total hemoglobin. So, ano yung mga nagkakos nun? There's a presence of hemoglobin M variant, and there's a deficiency of the NADH methemoglobin reductase, and a presence of substance. So, ano ang expected color ng blood natin? Chocolate brown. Okay? Kasi nga, increase ang ating methemoglobin levels. Okay? So, we can also use as a presumptive diagnosis yung absorption of the spectra of the hemolysates and, of course, the hemoglobin electrophoresis on agar gel with a pH of 7.1. So, for the laboratory findings of overall to ng hemoglobinopathies, so ang expected RBC indices ninyo is normocytic normochromic. Sometimes we can encounter microcytosis and hypochromia depending on which type of hemoglobin variant. Most of the hemoglobin, abnormal hemoglobin has an elevated reticulocyte, and we can use the hemoglobin electrophoresis as a test to diagnose as well as to confirm using the HPLC. So, the common performed test is the cellulose acetate electrophoresis, no, at alkaline pH. Pwede din tayo na electrophoresis on citrate agar to differentiate, no? So, ano nga yung hemoglobin na gumagamit ng differentiation? Anong hemoglobin? Kasi halos lahat ng hemoglobin natin, di ba, dapat i-confirm natin siya sa alkaline pH. And then merong isa na dapat sa acidic na pH para ma-differentiate mo siya sa other hemoglobin. Si hemoglobin O Arab. Okay? Si hemoglobin Arab yun, no? So, ito yung normal na setup, initial other test bukod sa CBC, urinalysis, no? Urinalysis, sino nga yung hemoglobin na hindi makapag-concentrate ng urine? Sino?
Hala, sino na? Okay, si sickle cell trait. So, yun yung pinagkaiba nila ni sickle cell disease, no? Kaya, ayan, kasama din siya sa initial test, urinalysis, liver function test, no? May mag-i-increase dyan na bilirubin. Part ng liver function test ang bilirubin testing, ang urea, creatinine, and electrolytes. Okay? So this is just the summary no na nakita ko lang din sa sa textbook. Kay Turgeon ko ata siya nakuha para mas madali nyo maintindihan at ma-compare right away no kung ano yung structural defect, saan which ethnicity siya common, sino yung mga nag-positive sa solubility test, what are the hemoglobin present, no? RBC morphology, no? And possible treatment. Ito, hemoglobin. Ang nagpa-positive lang nga si hemoglobin S at saka si SC Harlem. So, si E, si O Arab, si D, no? At saka si HBCC, negative yan. And then, ayan, ito, yung mga structural defect. Siguro sabi niyo, meron naman palang ganito, Prof. Sana una pa lang, ano to, ito agad ang pinreset mo para tapos na tayo, no? Prof, mag-i-include ka po ng question about RBCs indices sa exam if normocytic, normochromic. Actually, hindi ko pa naiisip yung type of exam na ibibigay. Pero syempre, mag-expect kayo na there are questions na hindi lang siya recall. So, you need to analyze din. Kasi since ang topic natin is diseases. Okay? So, ito lang, continuation lang no, nung ating other abnormal hemoglobins. Okay? So, last question, no, which condition is caused by a point mutation in the beta-globulin gene where valine replaces glutamic acid at position 6? Naku, dapat tama na kayo dito at this time, no, kasi paulit-ulit na siyang sinasabi. Dahil bukod sa hemoglobin 2, di ba? Present din siya pag mayroon double substitution sa ibang hemoglobin levels. Okay, no? Yes, ang correct answer ay si sickle cell disease. Okay? Kasi beta thalassemia, i-discuss pa lang kasi natin yan eh. Pero sabi nga natin, hindi siya structural change, no? Si HBC naman, ang changes niya, si lysine, no? Hindi valine. And then si HBH disease naman, i-discuss pa lang din natin siya because it is a type of alpha thalassemia. So, ang problem naman dito is deletion ng alpha globulin genes. Okay? Halos ng sagot sa pretest natin ay puro C kasi nga feeling ko hindi kayo nag-a-advance reading para C for Christ. Okay? So, ayun lang naman. Okay lang ba if quick break muna tayo? 5 minutes or 10 minutes break? Kaya nyo pa ba? Mayroon pa tayong tatlong topics. Thalassemia, WBC quantitative, WBC qualitative. Okay, sige. 10 minutes break muna. Suko na po, Prof. Uy, isang pa lang to, no? Isa pa lang siyang part. Okay, sige, 10 minutes break muna. Unat-unat tayo or mag-quick snack muna tayo kasi yung mga hindi pa nakakapag-breakfast. So, balik tayo ng, it's already 9:50, 10 o'clock tayo mag-restart again. Thank you.
Okay na tayo? Okay pa ba kayo? Wala, walang nagre-reply. Thumbs up if pwede na tayo mag-start ulit. Wala, anim na lang sila. Ayan, 11. Okay. Okay, masaya na ako dun sa 15 na tao versus sa 112 na nandito. Nasaan na yung 100? Wala na kayo. Hoy, magpanggap kayo na nakikinig. Awa na lang. Okay. So, another type of hemoglobin defect is your thalassemia. Okay? So, ito yung mga intracorpuscular defect. No? So, sabi natin kanina, si hemoglobinopathies, structural defect. Ito naman, intracorpuscular defect. So, ito, ang nangyayari dito sa thalassemia is nagkakaroon ng deletion with the globin chains. Okay? Nice to know lang, no? That the thalassemia is from Thomas Cooley and Perley in 1925. No? Sila yung first na nakapag-describe ng case ng severe thalassemia. Kaya tinawag na Cooley's anemia. No? Pinangalan kasi kay Thomas Cooley. And pag narinig niyo yung Cooley's anemia sa mga old doctors, same lang siya with same lang siya with thalassemia major. Okay? So same lang sila. Okay, malilito. So thalassemia is from the Greek word thalassa, which is sea, wherein common siya sa mga mataas ang prevalence niya sa mga Mediterranean coastal region. And we have two major types, the alpha and beta. So, pag alpha thalassemia, ang defect niya is nasa alpha chains. Wait. Na naman niya. Okay. Ayan. Thank you. Masaya na ako kasi may nakikinig. Thank you sa nakikinig. So, alpha thalassemia, so ang defect niya is nasa synthesis ng alpha chains. No? And then si beta thalassemia naman, ang defect niya is nasa beta chain. So, di na kayo mahihirapan dyan. Okay? So, kanina, ang sabi natin sa hemoglobinopathies, ang nangyayari is nagkakaroon ng substitution, it's either sa beta globulin or sa alpha globulin. Pero dito, pag si alpha thalassemia, ang possible is nagkakaroon ng alpha deletion. And then si beta thalassemia, it's either mutation or gene deletion din. And generally, pag tinignan nyo ang smear ng patient na may thalassemia, makakakita kayo ng microcytic hypochromic red blood cells. Okay. So, siguro baka may mga nakadiscover na sa inyo na meron silang thalassemia from di ba nagpi-PBS kayo? Pag meron kakaiba dun sa mga morphology, no? Minsan nga may nadidiscover kami na may mga students pala na merong thalassemia. Hindi naman siya kasi parang kumbaga, hindi naman ganun ang symptoms na may mga thalassemia. Parang unlike ng leukemia, pag may leukemia ka, parang nanghihina talaga yung katawan mo. So yung ibang may mga thalassemia, work properly or nakakapag-continue pa din sila sa daily lives nila. Okay?
So, same with the hemoglobin S disease or the sickle cell disease, no? Minsan, pwede din magkaroon ng protection against malaria yung mga patient na merong thalassemia. Okay? Ayan. So, let us focus with beta thalassemia. So, pag sinabing beta, ang problema is nasa beta globin gene. Okay? So, it's either there is a reduced, no, or deletion of the beta globin chain, no, sa beta thalassemia. And sabi nga natin kanina na si thalassemia is common sa Mediterranean coastal region. So, common siya sa area ng mga Africans, ganyan. Okay? And then, meron tayong 3 clinical syndromes. Meron tayong beta thalassemia minor or heterozygous disorder wherein ang expected result ng PBS nyo dito is mild microcytic hypochromic. Wait. Okay? And then, beta thalassemia major, it is a homozygous disorder naman. So, ito, makukuha mo to pag mayroon kang severe anemia na nagli-lead sa transfusion dependent. No? So, para ma-normalize nyo yung RBC, yung hemoglobin level, no? So, siya, transfusion dependent. And then, si beta thalassemia intermedia. So, ito, kumbaga, dito sa dalawa, nagva-vary yung severity ng symptoms based doon sa beta thalassemia minor or major. And then, meron tayong tinatawag na silent carrier state. So, this is the mildest form of beta thalassemia. Okay? So, sometimes, kino-consider nila to as the fourth syndrome. Okay? So, ito naman, yung mga patient na meron silent carrier state, no? Yung genetic changes niya is one of the 2 beta genes, no? Pero wala sila hematologic abnormalities. Okay? So, pag sinulat yan, beta silent / beta. Okay? So, again, no, what do you call this? Silent carrier, no, sila yung mga heterozygous beta mutations that produce only a small decrease in the production of your beta chains designation. Kaya siya ganito. Beta silent / beta. Okay? Next. So, focus tayo kay beta thalassemia minor. So, usually, nagpe-present siya ng mild to asymptomatic hemolytic anemia unless na lang si patient is under stress, kunyari siya ay pregnant or may current infection or may folic acid deficiency. So, nagdedepende, no, nagva-vary yung symptoms based sa current condition ni patient. But generally, it is a asymptomatic hemolytic anemia. No? So, this type of thalassemia, nagre-result siya when one of the 2 genes is defective. Pero since ang pinag-uusapan natin is beta thalassemia, so ang problem is nasa beta globin chain. So, di ba ang normal nga natin sa alpha, 8 beta, no? So, isa sa beta chains is yung may problema. So, isang normal, isang defective. So, paano nyo siya isusulat or paano siya ini-interpret, no?
So, it could be 1 defective, 0, and 1 normal. So, ganyan siya. Okay? So, sa iba naman, positive. Okay tayo doon? So, ganito, ganyan yung minsan makikita yung description ng beta thalassemia minor. So, for the laboratory findings naman, ang expected ninyo for the RBC count is normal to slightly elevated. Okay? And then, yung hemoglobin level naman is slightly decreased. Pero nagbabari siya. Pag increase or slightly elevated ang RBC count ninyo, sometimes yung hemoglobin level mapofall under ng 10 to 13. So, most likely, nasa below normal to normal ang range. So, dapat magka-partner or nagko-correlate yung result ng RBC count sa hemoglobin level ng patient na may thalassemia. Okay? So, upon checking the peripheral blood smear, ang expected na makikita natin doon is hypochromic microcytic with slight anisocytosis and poikilocytosis. So, sa poikilocytosis, ano ang expected natin makita? Siyempre, mayroon target cells and elliptocyte. Naputol. Elliptocyte yan. Okay? So, expected nyo rin, there is an increased number of your basophilic stippling. Ito yan. Okay. Okay tayo doon? So, normally naman, pag beta thalassemia minor, no, nabanggit ko kanina, unlike si beta thalassemia major, transfusion dependent siya. So, if the patient has beta thalassemia minor, no treatment required at hindi din siya suggested for transfusion. Okay? Next, ito na, beta thalassemia major. So, ito naman, ang defect dito is, pag homozygous, there is no beta chain produced. Okay? So, pag no beta chain produced, beta 0, o hindi to bobo ha, ibig sabihin lang may deletion ng beta chain. Okay? And then, possible din na ganito. So, pag ganyan, beta thalassemia major. Okay? So, pag ang patient na may ganitong type of thalassemia, ang characteristic niya is mayroong severe microcytic hypochromic anemia, kaya severe anemia, lahat mababa, no? And nakikita siya sa as early as childhood, pwede na siya ma-detect. Kasi pag yung mga patient na merong ganitong type na thalassemia, kunyari, infant, no? So, nahihirapan mabuhay yung infant kasi nagpo-produce na siya ng abdominal enlargement, hepatosplenomegaly, tapos since merong severe na anemia, nagkakaroon ng bone changes, no? Nagkakaroon ng changes with the skull, long bones, hand bones. Tapos, I'm not sure if you are familiar with protrusion upward. Yung ipin parang naka-push outward, no? And then, nagkakaroon ng mongoloid facial features, yung mga ganitong type of patient na merong ganitong thalassemia. Tapos, yung mga physical at saka developmental growth na mga patient na meron thalassemia major, nade-delay. Kaya, kumbaga, sa lahat ng types ng thalassemia, ito yung pinaka-severe niya. Kasi lahat mababa, since mababa ang RBCs ninyo, nagkaka-problema sa production sa bone marrow, di ba, dyan na, papasok na yung mga correlation na nagkakaroon ng deformity yung mga bones natin, no? And then yung development, nagkaka-problema. Since severe anemia din siya, no, ang expected na laboratory findings natin ay lahat decreased. Ang MCB, decrease,
ang hemoglobin nyo, decrease, di ba? And then sa, sa peripheral blood stream ninyo, since severe anemia, decrease lahat, hypochromic, no? And extreme poikilocytosis. So, madami kayong makikita na basophilic stippling and nucleated RBCs. So, syempre, since nahihirapan mag-produce si bone marrow, hindi nakakapag-mature mabuti ang red cell, so magkakaroon ng immature, so ang reticulocyte ninyo ay increase. Okay? And then, ano pa ba? We can use electrophoresis to determine which hemoglobin present with beta thalassemia major. So normally hemoglobin F, with slightly increase of hemoglobin A2. So wala siyang presence na hemoglobin A, which is normal dapat sa adult patient. Okay? So ang haptoglobin and lactate dehydrogenase, inversely proportional siya. So, si haptoglobin ay decrease, si lactate dehydrogenase ay decrease. And nabanggit nga natin kanina na si beta thalassemia major ay blood transfusion dependent. Kasi nga, severe ang kanyang anemia, so lahat ng kanyang red cells ay mababa. So, kailangan natin mag-transfuse, para tumaas ang kanyang mga red cell, red cell count, hemoglobin, hematocrit, Okay. So, how do we treat patient with thalassemia? So, bukod sa transfusion, pwede din siya makareceive ng development of iron overload, alloimmunization, yung mga alloimmunization. So, mayroon tayong tinatawag na blood transfusion and iron chelation. So, ito yung pinaka-main treatment ng severe thalassemia. And possible din yung transplantation of the bone marrow kasi nga nagkakaproblema tayo with the production. So, ito yung curative treatment na pwede natin ibigay. So, si beta thalassemia intermedia, nabanggit natin kanina na nagba-vary ang symptoms niya depende sa symptoms na ibibigay. Magba-vary ang severity niya based sa symptoms na binibigay ni major at saka ni minor. Okay? So, ginagamit tong si intermedia to describe the patient with severe anemia than beta thalassemia. Okay? So, ginagamit din tong term na to pag ang patient is hindi nangangailangan ng transfusion to maintain their RBC count. Okay? Pero ang RBC morphology nito ay similar to beta thalassemia major. So, ang dapat na i-maintain ng mga patient na merong thalassemia, pag more than 7 grams per DL, makakasurvive sila without the transfusion. So, for the laboratory findings, increase lang ang ating hemoglobin. Okay, so this is the comparison of the beta thalassemia with the normal adult hemoglobin. Diba? Si hemoglobin A, si hemoglobin A2, and hemoglobin F. So, normally, kung ikaw ay normal patient, dapat normal lahat yung presence ng mga hemoglobin na to sa patient. Pag silent carrier din, normal din siya. Pag minor, decrease ang hemoglobin A. Ang hemoglobin A2 at hemoglobin A, normal to increase. Pag intermediate naman, decrease. And then, ang hemoglobin A2 niya, normal to increase. And hemoglobin is normally increase. Pag major naman, decrease ang hemoglobin A. Ang hemoglobin A2 at F niya ay parehas na increase. Okay? So, these are the other thalassemias caused by defects in the beta cluster genes. So, ito naman ay nagko-cause by the deletion or activation of only certain gene.
So it could be the delta-beta thalassemia, hemoglobin leporae, and hereditary persistence of fetal hemoglobin. Okay? So ito si delta-beta and hemoglobin leporae. Si gamma delta-beta thalassemia. So focus muna tayo with hemoglobin leporae and delta-beta thalassemia syndrome. Okay? So, ito yung type of thalassemia characterized by combined defect in delta and beta chain synthesis. And this is most common than the beta thalassemia, and normally makikita siya sa Greeks, Africans, Italians and Arabs. Okay? So, one type of the delta-beta thalassemia involves the production of abnormal hemoglobin, which is the hemoglobin leporae. So, fusion siya ng delta and beta chains. Okay? So, for the hereditary persistence of fetal hemoglobin, so ito naman, it is a group of conditions characterized by the persistence of fetal hemoglobin synthesis into adult life. So normally, it do not produces significant hematologic abnormalities and produces hemoglobin F to compensate the loss of the delta-beta chains. Okay? So it can be classified into two different categories, depending on the distribution of the hemoglobin F among the red cell. We have the pancellular form and heterocellular form. So, anong pinagkaiba nila? Si pancellular form, hereditary persistent fetal hemoglobin, yung hemoglobin F niya is uniformly distributed among the red cell. Okay? And then si heterocellular form naman, small amount lang sa percentage ng cells. And then si F cells kasi na itong dinedetect na to, ito yung cells na nagko-contain ng inyong hemoglobin. And in a normal adult, it is always less than 2%. Okay? O, tanong muna ulit. Siguro naman, masasagot nyo na to. Ito yung tanong sa pretest kanina. A person with one normal and one mutated beta-globin chain. Ganyan siya. Ano yan? Okay, the correct answer is letter C, Yung beta thalassemia 3. Ito yan. Pag beta thalassemia major, ito yung sinasabi ko kanina na parehas merong problema. So, siya ay okay. Si sickle cell disease, hindi siya kasi siya ay, ang problema niya ay sa nagkaroon ng substitution sa beta-globin chains. Okay. Next, consider tayo with alpha thalassemia. So, ito naman, deletion of the alpha globin genes, So, ito yung predominant cause kung bakit nagkakaroon ng alpha thalassemia. So, large number of gene deletions in the alpha globin gene. So, kung kanina, si beta thalassemia, ang disorder niya ay nasa chromosome 11,
no? Si beta thalassemia ay nasa chromosome 11. Si alpha naman ay nasa chromosome 16. And ito, common naman siya sa Asian African. Okay? So, meron tayong 4 clinical syndromes. Meron tayong silent carrier, alpha thalassemia trait, or alpha thalassemia minor, hemoglobin H disease, and homozygous alpha thalassemia, o yung tinatawag na hydrophytalis. So, start tayo with silent carrier. So, ito, there is a deletion of one alpha gene, leaving 3 functional alpha genes. Ano to? Deletion of one alpha gene. Okay, so ganito siya. Okay. So, the ratio of the alpha-beta chain ratio, ulit-ulit, ang redundant na. The alpha-beta chain ratio is almost normal for the silent carrier state. So, isa lang yung alpha gene na nawala dito. And normally, wala din siyang hematologic abnormalities na present. So, unlike sa mga other na thalassemia, meron tayong way to diagnose. So, for the silent carrier state, wala. Wala tayong reliable way to diagnose yung mga silent carrier by hematologic methods, yung mga test. Ang pinakamagandang gawin lang is to do genetic mapping. And siguro mapapansin mo na yung MCB is slightly decreased. Nasa borderline low kasi siya ng mga silent carrier. Okay? So, alpha thalassemia trait naman, or tinatawag na alpha thalassemia minor. So, it is caused by two missing or deletion of the alpha genes. So, it could be homozygous or heterozygous. Ayan. Two missing alpha gene. Pag homozygous, deleted alpha, or deleted alpha. Okay? So, ang common laboratory findings niyan, ang CBC, no, sa smear, makikita nyo there is a mild microcytic hypochromic anemia, and ang MCB and MCH natin is decreased. Okay? So, nagre-range yan ng 70 to 75 petoliter, and then ang MCB is less than 27 picogram. Kaya siya decrease. And sometimes, yung mga patient na mayroong alpha thalassemia trait, nako-confuse siya with IDA. No? Iron deficiency anemia because of the low red cells. No? Kaya nako-correlate siya sa iron deficiency anemia. Hemoglobin H disease. So, normally, it is caused by the presence of only one gene, no, producing alpha chains. So, isa na lang yung natira. So, it's either yan or hindi. Wala na tayo ibang option. No? Kasi 3 na yung nadidelete niya na alpha globin chains. Okay? Wait lang. Okay. Sorry. So, for the laboratory findings naman, ang expected natin dito is mild to moderate to chronic hemolytic anemia with hemoglobin concentration averaging with low to, no, 7 to 10 grams per DL. Okay? So, ang hemoglobin niya, 7 to 10 grams per DL.
So, ang retics niyan ay increased. Di ba pag adult, di ko maalala kung less than 1% dapat pag sa adult. Pero kaya siya increased, nagre-range ng 3 to 10% ang kanyang result. And then si hemoglobin H, unlike the beta thalassemia, hindi din siya transfusion dependent. But this is the second severe form ng alpha thalassemia. Okay? Hydrops fetalis, no? So, ang characteristic naman nito ay homozygous alpha thalassemia, and then lahat absence of all alpha chains. And ano din siya, incompatible with life. So, ang pinaka-predominant dito na hemoglobin is si hemoglobin BART. And then, pag, for example, merong hydrops fetalis yung infant. So, if ever na makasurvive siya upon birth, no, bukod kay hemoglobin BART, no, kaya lang si hemoglobin BART kasi yung predominant na hemoglobin, di ba dapat si hemoglobin F kasi fetal. So, since predominant si hemoglobin BART, meron pang isang hemoglobin na present during the during the pregnancy to birth, which is the hemoglobin Portland. So, si hemoglobin Portland, yung yung nagko-cause para ma-prolong yung buhay nung baby or nung infant. So, yung mga ganitong types of patient, no, anong tawag dito? Dependent sila sa transfusion kasi lahat din dito nagde-decrease. Hindi ko sure if familiar kayo with Bart's hydrocephalus syndrome, yung merong multi-organ hypoxia. Kaya kumbaga, ito yung pinaka most severe form, no? Kasi since wala siyang functioning na alpha genes, so lahat nagkakaproblema sa lahat ng organ. Kasi may problema yung hemoglobin mo. Okay? So, kung mapapansin nyo, yung infant, nagkakaroon siya ng hepatosplenomegaly, nagkakaroon ng cardiomegaly, no? Kaya normally, pag mayroong kang Bart's hydrops fetalis syndrome, naglilid talaga siya sa multi-organ hypoxia. So, kumbaga, severe form itong type ng condition. So, kung makasurvive ka, no, kailangan mo ng transfusion. Pag sinabing multi-organ hypoxia, kasi di ba deleted, ano ang kailangan ng normal hemoglobin mo? 2 pairs ng alpha and beta. Since may deletion ng alpha mo, so may problema na yung hemoglobin mo. So, hindi na nakakapag-transport ng maayos. Di ba yung mga organ natin, kailangan din niya ng oxygen. So, pag ganun, magkakaproblema. For example nga, yung liver, yung heart, no? So, yun yung nakokos ni hemoglobin BART at saka ni hemoglobin Portland. So, syempre, habang nagbubuntis si mother, kung meron yung hydrops fetalis si baby, magiging dangerous din yung pregnancy ni mother. So, possible siya magkaroon ng increased risk of toxemia because of the presence of the hemoglobin niya na na hindi nakakapag-affinity ng oxygen, so magiging toxic siya. And then, magkakaroon din ng severe postpartum hemorrhage yung mother. Okay? Ayan. So, same with the beta thalassemia, no, meron tayong comparison ng alpha thalassemia. Si hemoglobin A, si hemoglobin BART, and hemoglobin H. Alin yung predominant sa normal, which is the hemoglobin A. Wala dapat si hemoglobin BART and hemoglobin H. Okay? Ayan. So, this is the general signs and symptoms of patient with thalassemia.
So, kung mapapansin nyo, during the previous slides, no, possible for hemolytic or hemolytic anemia because of the decrease, no, red cells production. And then there is bone changes. Alam niyo yung hair on end, no? So ganito yung itsura niya, no? So ito yung x-ray ng skull ng may thalassemia. Kung mapapansin niyo, para siyang merong ito yung hair on end. Okay? And then common ang thalassemia sa mga Mediterranean countries, Africa and Southeast Asia. Normal RBC morphology is hypochromic microcytic with poikilocytosis, no? There is a presence of nucleated RBC, increased reticulocyte and basophilic stippling, no? And possible then with the repeated transfusion, magkaroon na din ng presence ng siderocytes. Okay? So, pag mag-work up kayo ng patient na may thalassemia, mag-start kayo with the individual patient history and then family history. So, dito, importante yung ethnicity para ma-diagnose natin sila ng maayos if alpha or beta thalassemia ba siya. So, after the patient taking history, magpa-perform tayo ng physical examination. So, check niyo yung skin, no? Kung maputla ba siya, no? Pag jaundice ba siya? Pag maputla kasi possible na may anemia. Pag jaundice, baka meron siyang hemolysis, mataas ang kanyang liver enzymes, mataas ang bilirubin, no? Check nyo din yung body niya. Kasi minsan pag may splenomegaly, makikita mo din na may maumbok, no? If merong skeletal deformity, no? Lalo na pag sa beta thalassemia major, so yun yung mga titignan nyo sa physical exam. So after the physical exam, magte-testing na tayo, no? So i-check nyo yung hemoglobin and hematocrit, no? Tignan nyo kung decrease ba siya. Siyempre, pag decrease ang hemoglobin at saka hematocrit, most likely ang inyong MCB, MCH ay magde-decrease as well as the MCHC. Okay, ayan, no? Di-decrease yan. Okay? Ang RDW natin, magiging increase. Magkakaroon kasi yan ng anisocytosis, no? And then, ang reticulocyte ninyo, mataas din dahil nga, syempre, since mababa ang production ng red cells, magpo-produce si bone marrow. So, wala nang time mag-mature para ma-compensate, no, yung need ng body natin. Kaya magkakaroon ng immature red cells sa ating circulation. Okay? And then, ayan. We can also use, no, yung osmotic fragility test. So, ang expected dito na result is decrease. No, bakit? Kasi hindi naman natin ginagamit si osmotic fragility test to diagnose thalassemia. So, actually, hindi na din siya recommended na gawin. And then lastly, no, itong acid elution stain o yung tinatawag na Kleihauer-Betke. So, ito ay fetal hemoglobin test, no? So, ang ginagawa dito kay Kleihauer-Betke, so, for example, sa procedure kasi nito, yung acidic pH, i-dissolve niya yung hemoglobin A from the red cells. And then si hemoglobin F, resistant kasi siya to denaturation. So, mariremain siya dun sa cells. So, pag in-stain mo siya using ng eosine, so yung mga normal adult cell, makikita mo siya as ghost cell. Ito yan. And then, yung mga white yun na RBCs, yun yung ghost cells. And then si hemoglobin F,
no? Kasi si hemoglobin F, ito yung anong tawag dito? Fetal hemoglobin natin, di ba? Mai-stain siya with the color pink. So, ibig sabihin, itong mga red cells na to, may presence ng hemoglobin F. Okay? So, with that, no, magagamit natin si acid elution stain to differentiate yung binabanggit ko kanina na pancellular and heterocellular. Naalala niyo pa ba yun? Pag sinabi nating pancellular, ibig sabihin yung hemoglobin F is uniformly distributed, and then si heterocellular, ito naman yung small amount ng hemoglobin F ang makikita. Okay? So, ano pa yung mga other test na pwede natin gamitin? Pwede din tayo mag-hemoglobin electrophoresis, no? Maganda siyang gamitin to diagnose and differentiate the various forms of thalassemia. Kasi dun mo madi-differentiate si hemoglobin A, hemoglobin A2, at saka si hemoglobin F. So, pwede din natin magamit si hemoglobin electrophoresis para ma-differentiate mo si hemoglobin leppore, si hemoglobin Bart, no? So, pwede din mo siyang magamit para ma-detect or ma-diagnose yung combination ng alpha at saka ng, combination ng thalassemia at saka hemoglobinopathies. Okay? Pwede din tayo magamit, since naggawa tayo ng smear, no? Meron tayong PBS, pwede mo rin gamitin yung BCB stain, no, para makita mo yung hemoglobin H precipitate. Okay? So, ano pa ba? Ayun, so bukod sa hematology test, pagdating sa chemistry test naman, expected nyo na nga na increase ang bilirubin because of the hemolysis. No? And that is common sa thalassemia major and intermedia. And then, other special procedures that we can use, globin chain testing, para malaman natin yung ratio ng globin chains, and then DNA analysis, no? Globin chain testing. At saka yung DNA analysis. Kasi nga sabi natin kanina, di ba, yung silent carrier ng alpha thalassemia ay hindi siya nade-detect ng any hematological disorder. So, kailangan natin mag-family mapping. Okay? Ayan. So, ito yung itsura ng smear na in-stain using the BCB. So, ito yung may hemoglobin H with precipitate. Hemoglobin with precipitates of hemoglobin H. And then, sa other side naman, ito yung alpha thalassemia na mayroong hydrops fetalis. So, ang ginawa dito is nag-use tayo ng Fay-Hauer-Bitke na procedure. So, mas madami yung yung hemoglobin F natin. Okay? So, last, bago tayo matapos, no? So, what is the name of the fetal condition caused by the deletion of all 4 alpha globin genes leading to severe fetal anemia? Okay, letter C, no? Hydrops fetalis. So, bakit siya severe form? Kasi lahat ng, there is a deletion of all 4 globin genes. Okay? Si A and B, A and B, hindi siya ang correct answer kasi there are beta globin disorder, not alpha thalassemia. Okay? And then si hereditary spherocytosis, hindi siya globin disorder, membrane defect siya. And then lastly, no, this is just the summary of the genetic designations in thalassemia for you to easier understand and differentiate the different types of thalassemia. And then, ayun, beta, clinical syndromes of,
yung mga genotypes and symptoms ng alpha thalassemia para mas madali nyo ma-compare. Last na. Sagutin natin yung case analysis kanina. So, a 2-year-old child looks pale and tired. Blood test shows severe anemia and then decreased MCB, but the red blood cell count is high. Upon checking, the iron levels are normal. So, hindi na natin i-consider ang iron deficiency. No? So, anong klaseng anemia or thalassemia kaya ito? So, upon checking the smear, there is ample target cell and nucleated RBC. And sa hemoglobin electrophoresis, there is no hemoglobin A, very high hemoglobin F, and elevated HbA2. So, ano ang sa tingin nyong diagnosis natin dito? Kasi ang ating PBS ay most likely microcytic hypochromic. Tama? Kasi sobrang severe anemia eh. And then yung electrophoresis pattern natin, walang hemoglobin A, pero increase ang hemoglobin F at saka hemoglobin A2. So, ano siya? Hemoglobin S. Ito, nakita ko na yung correct answer. Beta thalassemia major. Ayan, beta thalassemia major. So, doon kasi pinaka nag-fit yung description niya. No? So, ayun ang correct answer. Si beta thalassemia major. Okay. Very good. No? Pero pwede naman din, siguro kulang yung details ko. No? Pwede naman din si hemoglobin S kasi nga increase ang what do you call this? Yung description niya, pwede din mag-fit. Pero kasi ang best talaga dyan ay si hemoglobin, si beta thalassemia major. Okay? Ang ano kasi dito, yung kung bakit siya hindi pwedeng beta thalassemia, yung MCB, no? Decrease hindi, pares din palang low to. Anyway, yung pinaka result ng electrophoresis. Okay? Ayun. So, for the references, if you want to do further reading, so sa Turgeon, sa Rodax, at saka konting Robbins, dun sa part ng hemoglobin. Okay? Ayun. So, tuloy na tayo sa next topic o break muna? Okay, break po muna. Okay, sige. Break muna. Ilang minutes break tayo? Hanggang ano oras ba ang hima? 2 p.m. Okay, sige. So, may time pa tayo hanggang mamaya. So, 30 minutes break? Kaya? O 15 lang? Okay, 30 minutes break. So, start tayo ng 11:30. Okay na yun, 11:30, no? Sige, kain muna ulit kayo. Thank you.